Hi mga kabakyard, good morning po sa ating lahat. So ngayon, usapang pansit chicken naman tayo. So ang i-share ko sa inyo ngayon is ano ba mga gamot ko sa aking mga USL chicks na nagkakaroon ng sipon sa kanilang katawan. Bakit nga ba kailangan natin itong gamutin? So ano nga ba mga gamot na ginagamot ko para mawala ang kanilang sipon? So bago tayo mag-start sa topic natin ngayon patungkol sa gamot na ibinibigay ko sa aking mga alagang selkie, ipakita ko muna sa inyo ang aking bagong pair na pansit chicken. So ito nga pala yung bagong pair ko na pansit chicken mga kabakyard. Itong white Polish na hen at saka itong silver lace ko na roaster. So ayan, maganda na po ang kanyang katawan, and then nag-start na siyang magpa-breed sa aking alagang roaster. Tapos na din siyang nag-molting, kaya ito naman yung bagong parisan ko ngayon na ipinare sa kanya. Kasi ang gusto ko, ang kanilang mga anak is malalaki ang crest, kaya ipinartner ko ang dalawa dahil nakikita ko naman na may potential ang roaster sa kanyang dating. So ayan, para po siyang may mushroom na buhok mga kabakyard. At saka itong hen is napakaganda talaga ng kanyang crest. So ito yung nagustuhan ko sa part ng mga Polish chicken mga kabakyard dahil sa kanilang taglay na crest at napakaganda. Ito naman yung ibon ko na si Kulito. Napakaingay ng ibon na to mga kabakyard. At saka paminsan-minsan nagsasalita din ito pero hindi masyadong malinaw dahil baka nga nag-practice pa siya. So ngayon sumisigaw-sigaw siya, natatakot sa camera. So puntahan na natin mga kabakyard ang aking mga sisiw dito. So ito yung naked neck showboy ko na mga USL keys. So ayan, nasa 2 months old na po sila. At saka nakikita na natin ang kanilang potential sa mga feeders nila at saka yung katawan nila. Dito naman sa kabila, ito yung mga months old ko na USL key at saka may kasama din ditong mga Polish Friesel. So ayan, Polish Friesel po yan at saka Polish. So yun, Polish po yun, yung isang yun. Tsaka ito yung mga USL key. Yan. So kung sino pong gustong mag-avail sa inyo sa mga selkie, mag-PM lang kayo sa akin. Nandito po sa taas ang aking FB page. So pwede kayong mag-PM din. Mga pour out ko naman ito, nakikita nyo ngayon ng mga sisiw dito sa aking munting backyard. Para makaiwas tayo sa sipon ng ating mga alagang pansit chicken mga kabakyard, mas mabuti na palaging malinis ang kanilang tubig at nagbibigay tayo ng mga vitamins sa kanila. So ano nga bang vitamins ang ibinibigay ko sa aking mga alagang sisiw? So ito lang naman mga kabakyard ang ibinibigay kong vitamins sa kanila. So itong Vitamin Pro. So may price mga kabakyard, 28 pesos po ang pagkabili ko nito dito sa aming area. So ang kagandahan po ng Vitamin Pro mga kabakyard dahil mayroon itong immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, growth enhancer. So ito po ang napakagandang sangkap ng Vitamin Pro na pwedeng mapagkunan ng ating mga alagang manok. So hindi po ako sponsor ng ganitong klaseng vitamins mga kabakyard. Sadyang ito lang talaga ang ginagamit ko sa aking mga alagang pansit chicken na inalagaan dito sa aking area. At dagdag tips ko din sa inyo mga kabakyard, pag once medyo maliit pa ang inyong mga alagang pansit chicken, mas mabuti na wag ninyo silang paubusan ng patuka. Dahil nga masyado pa silang bata, kaya kailangan pa nila na may patuka sila palagi sa kanilang pakainan para madali silang lumaki at saka gumanda ang kanilang katawan. So isarado na natin mga kabakyard dahil dito sa gilid, ito po yung sinasabi ko sa inyo na mayroong iniindang sipon ang ating alagang manok.
So nasa 3 months old na po itong mga manok na to. Actually isa itong white Polish ang nagkaroon ko dito ng sipon, and then meron pa ako doong mga Polish din na nagkakaroon ng sipon, kaya samahan nyo ako ngayon dahil gagamutin ko sila para mawala na ang kanilang sipon. So ang palatandaan po mga kabakyard na may sipon ang ating alagang manok, katulad po sa nakikita niyo ngayon na medyo may namumupong basa sa kanilang ilong at parang may hilo po na nakakapit. So ito po ang sinyalis mga kabakyard na may sipon ang ating alagang manok pag once ganito. At kung inaamoy nyo ang kanilang ilong is medyo mabaho, kaya mas mabuti pag ganito ang nakita niyo sa inyong mga alagang manok, agapan nyo agad para hindi lumala, baka ikahantong pa ng kanilang pagkamatay. So ano nga ba mga gamot na ibinibigay ko mga kabakyard sa aking mga alagang manok na nagkakaroon ng sipon? So ito lang yung ibinibigay ko sa kanilang gamot mga kabakyard. Yan. Ang pangalan po ng gamot na to, Amtil. So marami po tayong mabibili nito sa mga Agribit supplies. Ang kagandahan po sa gamot na to, pag once nagbibigay kayo sa inyong mga alagang manok na nagkakaroon ng sipon, is hindi po mawala ang gana ng kanilang pagkain sa patuka. At saka effective na effective ito, madaling matanggal ang kanilang iniindang sipon. So ang procedure po nito mga kabakyard sa paggamit, huwag nyo silang pakainin sa umaga. At huwag din ninyong bigyan ng tubig para effective talaga ang resulta sa gamot na to para mawala ang sipon sa inyong alagang manok. So kapag nagbigay kayo for example ng 7 AM ng umaga, pinainom nyo ito sa inyong alagang manok. So ang isang ganito pala mga kabakyard ay good sa isang manok. Pag once nakainom na nito ang inyong alagang manok, so pakainin nyo sila nasa 1 PM na ng hapon para ma-absorb talaga nila ang gamot na ibinibigay ninyo sa kanila. At pag tapos na kayong nagpakain mga kabakyard, magbigay din kayo ng tubig na nilagyan nyo ng Vitamin Pro para may dagdag vitamins ang ating mga alagang manok na nagkakaroon ng sipon sa kanilang katawan. So ito lang po ang ibibigay nyong vitamins para madaling mawala ang iniindang karamdaman ng inyong alagang manok. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ipainom ang gamot na to sa ating mga alagang manok na nagkakaroon ng sipon dito sa aking area. So ayan mga kabakyard, nag-start na ako magbigay ng Amtil sa aking mga alagang manok na nagkakaroon ng sipon. So dapat hatiin nyo ito sa 2 piraso para madaling malunok ng ating alagang manok na may sipon na iniinda. At saka dahan-dahan lang din sa paglagay sa kanilang tuka mga kabakyard para hindi sila ma-injured. So ayan, tapos ko nang napainom ang Polish white ko na sisiu. Isunod ko naman itong black ko na sisiu para mawala na din yung sipon na iniinda niya. So dagdag tips ko din sa inyo mga kabakyard, pag once may sipon ng inyong alagang manok and then marami sila sa kanilang kulungan, dapat kung sino yung may sipon, yun lang yung tanggalin nyo sa kulungan at i-quarantine nyo sa kulungan na vacant na walang mga kasama na manok para madali silang gumaling at hindi makahawa ang kanilang iniindang sipon sa mga kapwa nila manok na nasa area ninyo. So hanggang sa muli mga kabakyard, dito na magtatapos ang video natin. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga.